Exciting ang aming bawat kwento. Pero may mga pagkakataong kailangan maging seryoso. Madami tayong mga feel-good stories, yung mga proud tayo na ipakita sila. Ganyan. Pero meron din tayong mga stories na we have to present the real facts. Yung not so good side of what's happening in the environment right now. I really think naman kasi tayo, ang aim naman natin, of course, always is to present both sides ng issues. Hinabol namin ang mga istorya at isyung naging headlines ng balita. Pero karamihan sa mga isyong ito may kinalaman sa gutom at kahirapan. Tumatak sa akin talaga yung bat hunters dun sa Cebu. Oh, yeah. Kasi parang kitang-kita talaga na parang yun lang yung source of meat. I always say nga na sa mga ibang issue na hinandle natin, kadalasan kalaban natin yung kultura at history, yung kinagisnan na, yung paniniwala na. And yung mga bat hunters, ever since yung mga ninuno pa nila, mga nauna na dun sa mga lolo na, they've been doing this for years. And according naman dun sa mga bat hunters, ginagawa lang naman nila for food, not for profit. Pero minsan, kahit mga endangered, ginagawa na rin pagkain. Tulad na lang ng aming nakunan sa Pangasinan. How do we present that? Kung halimbawa, ganun yung, ito yung ugalian namin dito sa lugar namin Uhuli kami ng taklobo, mahuhuli kami ng bats. Kasi I think ang learnings natin after how many years na ginagawa natin, in conservation, hindi siya magiging possible without the participation of the community. Kaya sa aming mga istorya, madalas kaming nakikipag-usap sa mga residente at miyembro ng komunidad para mas maintindihan ang kanilang pinanggagalingan. Pero sometimes in presenting these issues, meron tayong mga reactions na hindi sang-ayon doon sa binigay natin. I think yung isang important din na dapat tandaan, nasa context pa rin tayo ng journalism. We are still journalists. So kaya tayo merong both sides, or minsan hindi lang two sides, 2, 3, 4 sides. Very crucial na information, hindi mo itataya mo ba yung buhay mo dyan. Sa information na yan. We are very careful every time na makakakita tayo ng isang, let's say, snake or a wild animal. Kung hindi naman talaga natin kailangang hawakan, i-restrain, i-manipulate yung animal, we are not going to do it. Of course, being an animal doctor, for me to examine, make a diagnosis, and make the necessary treatment, I will have to handle sometimes yung mga hayop na to. Ouch! Hindi tayo kailangan maging complacent sa paghawak ng wild animals kasi kahit anong gawin natin, pwede tayong saktan. Hindi naman nila intentionally nasaktan tayo, but out of defense for themselves, yun ang ginagawa nila. May mga dapat pa kayong abangan. Sa likod ng bawat istorya namin, may mga pangyayaring aming napagkakatuwaan. Siyempre, palalampasin ko ba ang pagkakataon na hindi matikman ang pinagmamalaki ng matutinaw, itong Kawasan Falls. Kaya tara na, talunin na natin to.